Magandang araw muli sa ating lahat, mga gilaw kong taga-pakinig. Ito po ang inyong DJ Rom. At nandito na naman po tayo sa ating programang Kwento ng Pag-ibig. Meron po tayong isang taga-pakinig na bahagi ng kanyang kwento ng pag-ibig. Subaybayan po natin ang kanyang kwento. Siya po ay itatago natin sa pangalang Catherine at taga-Albay, Rizal. At ito ang kanyang kwento, Dear Kuya Rom. Isa po ako sa mga tagapakinig ninyo na ngayon po ay sumulat at magbabahagi ng kwento ng aking pag-ibig. Si DJ po ang aking nobyo at walang araw at walang oras hindi kami masaya. Parang langit po ang aming nadarama pag kami ay magkasama. Wala po kaming sinasayang na oras at handa po kaming isakripisyo ang lahat. Ngunit hindi natin talaga maiiwasan ang magkaroon ng mga problema. Pumasok sa amin ang isang pagsubok kung saan kailangan ni DJ mamili. At ang masakit pa doon, ay ako ang pinitawan niya. Kanina ka pa? Di naman. Halos kararating ko nga lang din eh. Han, parang weird. Kakasimba pa lang natin kapon na. At saka mamaya pa yung misa, anong oras pa na ngayon? Sinadya ko talagang makasama ka ng tayong dalawa lang. Yung tahimik. Bakit nga, Han? Anong meron? Halos ilang oras pa lang tayong hindi nagkikita ah. Wala. Gusto ko lang makasama kita ng tahimik sa tahimik na lugar. So, first time lang natin to gagawin. Kat, naging masaya ka ba sa akin? Hindi ba halata? Yung totoo, naging masaya ka ba? Hindi ka ba nanghihinayang kung bakit naging tayo? Alam mo, Han, nakakainis yung tanong na yan. Hindi ko alam kung gusto mo lang ibalik ko sa'yo yung tanong mo. Wala akong ibang ibig sabihin. Ang gusto ko lang na malaman ng totoo. Han, mahal kita. Sobra. Mahal na mahal. Isa ka sa dahilan kung bakit gusto kong gumising ng umaga. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong matulog ng mahimbing sa gabi para mapanaginipan kita. Han, nagdasal ako bago pa tayo nagkakilala na sana ibinigay niyo sa akin ang karapat-dapat na tao, yung mamahalin ko at mamahalin ako. Alam kong hindi magiging perpekto, pero handa akong lumaban. At Han, ikaw yon. Ikaw yung ibinigay niyo sa akin. At wala na akong mahihiling pa. I love you at alam kong alam mo yon. Okay naman, at hindi ko lang basta alam Ramdam ko yun. Alam kong may mga pagkukulang ako sa'yo. Hindi ako perpekto. Hindi lahat kaya kong ibigay. Hindi ako yung pinakagwapo at pinakamagaling na lalaking nakilala mo. Pero mahal mo ako. At mamahalin pa. Ano ba? May sakit ka ba? Akin nga yung kamay mo. Pahawak nga ng kamay mo. O, ayan. Dati, pangarap ko lang na maka-holding hands ka, mayakap ka, mahalikan ka, Catherine. DJ. Kahit kailan, pinilit kong huwag kang masaktan. Lagi ako nag-iisip kung paano kita mapapasaya. Gusto ko araw-araw ni-excite ka, ngumingiti. Sabi ko nga sa sarili ko, kung totoong meron mang destiny, siguro ikaw na yun, Kat. Hoy, ano ka ba? Bakit ka ba kasi umiiyak? Mahal kita. Alam mo rin yun. At never akong nagloko sa'yo. Lahat sinabi ko. Hindi ako nagsinungaling sa nararamdaman ko. Kat, tumingin ka sa akin. TJ, ano ba?
Please, tingnan mo ako. Tingnan mo ang mga mata ko. Bakit ka ba umiiyak? Ang bawat patak ng luha ko, Kat, yung mga sakit na di kayang dilhin ng puso ko. At lagi mong tatandaan na mahal kita. Hindi kita maintindihan. Sorry. I'm very sorry, Kat. Saan? Ano ba talaga, DJ? Saksi ang simbahan na ito, Kat. Alam niya kung ano ang nararapat kong gawin. Diretsuhin mo nga ako, please. Kat, I'm breaking up with you. I'm sorry. DJ, seryoso ba to? Matagal ko na itong pinag-isipan, Kat. Maraming nangyaring mahirap ipaliwanag eh. Pero alam mo naman, noon pa kung ano talaga ang naging gusto ng pamilya ko para sa akin, di ba? DJ, Hindi ko alam kung anong mga sasabihin ko para ipaliwanag ang sitwasyon na to. Pero tuloy na to, papasok ako sa seminaryo, Kat. Magpapari ako. At alam ko na ito ang bukasyon ko. I'm very sorry, Kat. Sorry talaga. ayaw kong maging makasarili. Pero yan na ba talaga ang desisyon mo? O desisyon ng pamilya mo, sinusunod mo lang? Sorry. Ako ang may desisyon nito. Ang daya naman! Ang daya-daya naman! Ano ang laban ko dyan? Ano naman ang laban ko sa kanya? Alam naman na dapat kong pangsabihin, di ba? Bitawan mo nga kamay ko! Kat naman. Kaya pala, mula kanina hindi mo na ako tinatawag na Han. Cast na lang. Sana hindi mo na lang pinatagal ng 11 years ang relasyon natin kung ito rin naman pala ang gusto mong mangyari. Hindi mo na lang ako sinaktan kahit minsan, pero sobra naman to. Isang bagsak lang, gumuguho na ang mundo ko. Sorry. Sorry talaga, Kat. Okay. Okay, it's over. Siguro ganun naman talaga. Sorry din ha. Baka after nito hindi na muna ako magpakita sa'yo. Dahil ang sakit eh. Ang sakit-sakit. Sabi mo mahal mo ko. Sabi mo mahal din kita. Pero magkaiba pala. Siguro di tayo para sa isa't isa. Sige na. Lumipas po ang mga taon at ako ay nakapag-asawa, Kuya Rom. At ang pangalan po niya ay si Darwin. Anong oras na? Oh, ba't gising ka pa? Matulog ka na. Paano pa ako matutulog? Mag-uumaga na nga. Sino ba kasi nagsabi sa'yo antayin mo pa ako? Asawa mo ko, Darwin. Baka naman nakakalimutan mo. Ay, Yan lang bang masasabi mo? Buntong hininga? Lagi ka na lang ganyan. Kung ano-ano na lang dahilan sinasabi mo tuwing di ka nakakauwi. O di kaya naman inuumaga ka na. Kapag nandito ka naman, di ka mapakali. At umaalis ka naman lagi. Ano ba tong bahay natin? Motel? Na pupuntahan mo na lang kung kailan mo gusto. Kat, pagod ako ha. Pagod saan? Sa babae mo? Pwede ba, Kat? Tama na. Ano ba talaga ako sa'yo ha? Ano ako dito? Darwin, may pakiramdam din naman ako. Ano ba kasi ang problema natin? Ano bang problema mo? Hindi ka na nga nagsasalita. Lagi na lang mainit ang ulo mo. Magkatabi nga tayo sa kama pero niyakap hindi mo na magawa sa akin. Bakit ba ha? Ganun na ba ako kapangit? Kailangan ko bang maligo ng iba't ibang pabango para mapansin mo ko? Kailangan ko bang magpa-parlor araw-araw para makuha ko yung atensyon mo? Sabihin mo! Sabihin mo na lang, gagawin ko. Gagawin ko para maramdaman ko lang na gusto mo pa rin ako. Darwin, alam naman lahat ng ginawa ko para sa'yo. May salba ko ng relasyon natin. Hindi sa punong-puno ng lamat. Dahil dyan, sa mga
pagbababaero mo? Bakit ba ha? Ano bang kulang sa akin? Ano ha? Ano gusto mo? Gusto ko kasi ng anak. Gusto ko magkaanak tayo. Gusto ko maging pamilya tayo. Paano tayo magkakaanak? Imbis na ako ang kasama mo, ibang babae kinukumutan mo. Ano na? Di ka makasagot? Dahil totoo, di ba? Totoo! Oo, Kat, totoo. Dahil hindi ko matanggap sa sarili ko na ako yung may problema. Kaya di tayo magkaanak. Sa ibang babae ako sumusubok para magkaroon ng silbi ang pagkalalaki ko. Noon ko pa alam, Kat, ang problema ay nasa akin. Ang sakit-sakit sa pakiramdam na ginawa kang lalaki. Pero di ka binigyan ng pagkakataong maging ama sa bata ng sarili mong dugo. Alam mo ba, sa tuwing naiisip ko yun, ang hirap-hirap ng pinagdadaanan ko. Naiisip mo ba kung gaano ko ka-inutil? Ang sakit, ang hirap nun, Kat. Bakit hindi ka sa akin nagsabi? Bakit hindi mo ko kinausap? Darwin, mahal kita. At mamahalin kita kahit ano ka pa. Dahil natakot ako. Natakot ako na kapag hindi kita nabigyan ng anak, naiiwan mo na lang akong bigla. Kaya ginawa ko lahat ng kalokohan. Kasi at least, kapag iniwan mo ako, hindi rason yun sa pagiging baog ko, kundi dahil sa pag-iwan mo sa akin. Darwin, ano ka ba? Ganun ba talaga ang tingin mo sa akin, ha? Mahal kita. At hindi ko hayaang masira tayo ng ganun-ganun lang. Kung hindi naman tayo bigyan ng anak, maraming paraan yan eh. Huwag mo akong iwan, please. Huwag mo akong iwan. Sorry sa lahat. Natakot lang talaga ako, Kat. Naging tanga at pinili ko ang pride ko kaysa sa atin. Tama na. Ang mahalaga, magkasama tayo. Hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita at nandito lang ako lagi sa tabi mo. Kuya Rom, lumipas na ang oras, linggo, buwan at taon. Sa di sinasadyang pagkakataon, ay nag-cross muli ang landas namin ni DJ. Megan, handa na bang mga aplikante? Wala kasi dito ang mga resume sa mesa ko. Ma'am, tapos na po yung iba. Kaso, may natira pa pong isa sa labas. Pero, pasok naman siya sa cut-off natin. Sige, pagkalabas mo, papasukin mo. Sige po, ma'am. Magandang umaga. Patingin sa resume mo, sinasabi dito na nagtrabaho ka abroad. Kumusta? Sinasabi na pabalik-balik ka dito sa Tacloban. Ito yung oras na nasaktan ako at nagsasaya ka. Ang tanong, Kat, kumusta ka na? Nakikita mo naman na maayos ako. Let's focus on this. Sa pagdaan ng panahon, hindi lahat ng gusto natin ay naaayon sa plano. Hindi na ako tumuloy sa pagpapari, Kat. Napagtanto ko na mas mahalaga ka kaysa sa bukasyon ko. At isa pa, Kat, sabay na binawian ng buhay ang mga magulang ko. Kaya, yun, lumabas ako sa seminaryo. Pero gusto kong malaman mo, Kat, na I'm still love you. Kat, mag-iingat ka lagi. Alis na ako, Kat. Mahal kita. So as long as I live, I love you. Will let me hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white. Ate Mitch, totoo nga ang kasabihan na destiny decides who you will meet in life.
but it's your heart decides who will stay inside. Sa mga oras na iyon, gusto ko siyang yakapin, ngunit bumalik lahat ng sakit noong nagpasya siya na iwan niya ako. Subalit, paglipas ng ilang buwan, ako mismo ang gumawa ng paraan para makasama ko si DJ. Oh, Ate Mitch, masasabi ng iba na napaka-selfish ko. Kasi sinunod ko ang tibok ng puso ko at si DJ. Ngayon, namumuhay kami ng payapa kasama ang dalawa naming anak. Lubos na gumagalang, Kat. Maraming beses man tayong ilayo, masaktan, pahirapan, bigyan ng maraming pagsubok. Iwan, at kahit na ano pa man, kung sino yung nakatadhana sa atin at oras na para tayo ay maging masaya, gagawa ang tadhana ng paraan para ito ay ating makamtan. Basta't huwag lang susuko sa buhay dahil ang buhay ay punong-puno ng pakikipag sa palaran. Minsan hindi man natin naiintindihan, pero kailangan nating lumaban. Ito nga pala uli ang inyong Kuya Rom, lubos nagpapasalamat sa inyong pakikinig at magandang araw.